kailangan ko. Wala akong magagawa kung wala sa'yo. Akala ko nang dati ako'y nag-iisa. Yung pala pag nandiyan ka ako'y sasaya. Hindi mo ba naririnig ang aking sinasabi? Ang aking Yesu Cristo ay may ngiti sa labi. Walang kasing tahimik ang magiging buhay mo. Diyos ang aking dahilan sa face ko na nga ba? Wala akong magagawa, oh Jesus, kung ikaw sa akin wala. Lahat ng pangako mo, lahat ng pangako mo, lahat ng pangako mo, kaya mong gawin para sa'kin. Ngayon po, naririnig natin ang mga gera kung saan-saan. Pero tayong lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon at Kanyang iniligtas, nagtitiwala po tayo na God is our refuge. Amen. Protector,
sa atin ng Holy Ghost, kasama na, binuhos na rin ang pag-ibig sa atin ng ating Lord. Kaya wala kang dapat ipag-alala. As long as nasa iyong pag-ibig ng Lord, umasa ka, magtiis ka, umasa ka. At isang araw, finally, matatapos ang pagtitiis mo, matatapos ang hardship mo, matatapos ang dinadala mo, matatapos ang kaguluhan, matatapos ang karamdaman mo, matatapos ang kahirapan mo, matatapos lahat yung mga tinitiis mo. Dahil umasa ka, nagtiis ka, at nasayo ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. The word is lamp to feet for greater focus of the guidance step by step. The word is light to path for bigger perspective of the general direction. Kay Lord, dalawa ang meron siya. Sasabihin niya sa'yo, galing sa mga laws niya, ang direction. Overview. Tapos, doon pa lang sa maliitan na lamp, i-guide ka rin niya. Maliitan na ilaw. Each step, i-guide ka pa niya. So, paano ka maliligaw kung ganun? Kung magpapag-guide ka sa Kanya at susunod ka sa mga utos niya, maliligaw pa ba tayo? Hindi. Alam niyo, kasi pag ang isang tao continuously broken and with a contrite heart, yung kahit alam naman natin na actually napatawad na tayo, at saka sa totoo lang, napagdusahan na yung consequence ng kasalanan, gano'n. Pero someone who is continuously broken and with a contrite heart, pag naaalala niya, yung kasalanang nagawa niya sa Panginoon, talagang matinding kalungkutan ang nararamdaman niya. Humahagulgul pa rin siya kasi talagang hindi niya akalaing magawa niya sa Panginoon yun. That is what being continuously broken and with a contrite heart. And if we are like this, mga kapatid, then we trap God's mercy. God's mercy will not leave us. Lagi tayo nasa bubong ng habag ng Panginoon. Kasi we are continuously broken and with a penitent. This is not condemnation. This is consciousness. Kaya kapag sinabing bahala ka na, Lord, pinagkatiwala mo na sa Panginoon yung problema mo. Kung ano man ang kalooban ng ating Panginoon, let it be done. Remember, mga kapatid, we are already bought ng dugo ng ating Panginoon. Binili na tayo, tinubos na tayo eh. We are redeemed by the blood of Jesus Christ eh. Hindi na tayo nagmamay-ari sa ating mga sarili. Pag-aari na po tayo ng Diyos. Ano po ibig sabihin? If we belong to Jesus, therefore, wala na tayong pakialam sa sarili po natin. Whatever is your will, let it be done dapat. If He wants to bless you, bahala ka, Lord, kung gusto mo kong pagpalain. If He wants to let us suffer, bahala ka, Diyos, kung gusto mo akong mahirapan. That is trusting completely in the will of God. Pag ikaw nagkumakain ka para sa sarili mo, nagpapayama ka para sa sarili mo, that is not a good sign, my friend. Hindi maganda yun. Sa pagkitayo ng Lord, kaya kumakain, ikaw nagpapayama ka para lang sa sarili mo, huwag natin gawin. At dapat wala tayong ganung mentality. Wala dapat po. Dapat malawak yung mata natin, nakikita natin yung nangangailangan, nakikita natin yung nangangailangan ng gospel, nakikita natin ng church, nakikita natin yung mga dapat tulungan, ganun po dapat tayo. Meaning we are being blessed not to hoard for ourselves, but to bless other people, especially the church.
provide my peace, Jesus. I trust you supply my yes, Jesus. My hope, you provide my peace, Jesus. I trust you supply my yes. You are the God of my tears. You who rescues and won't forget. Great is your mercy. In heaven you rule, and you chose me to be your jewel. Jesus, my hope, you provide my peace, Jesus. I trust you supply my yes, Jesus. My hope, you provide my peace, Jesus. I trust you supply my yes. You are my hope, you are my trust. Forever I will praise you, Lord. Jesus. Thank you, God. Thank you, God. You are not a man that you should lie. Goodness of your love, it won't pass me by. You are not a man that you should lie. Goodness of your love won't pass me by. Jesus, my hope, you provide my peace, Jesus. I trust you supply my yes, Jesus. My hope, you provide my peace, Jesus. I trust you supply my yes. Patuloy, O Diyos, kami dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli binigay mo sa amin minsan pa para makapakinig ng mga salita mo. Ikaw po ang manguna sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang kumilos, ikaw ang mangusap, Panginoon. At sa pagkakataong ito, kung sino man na nangihina, patuloy mong palakasin sa pamamagitan ng mga salita mo. Kung sino man na nangangailangan ng pagpapalay, bless mo. At kung sino man na may sakit, Panginoon, pagalingin mo.
Ayaw mo sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon, maramdaman namin ang presensya mo, maramdaman namin ang pag-ibig mo, maramdaman namin higit sa lahat ang pagmamahal mo at ang kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. At hayaan mo sa pagkakataon pong ito na ikaw lamang po ang maitaas. Wala na pong iba, Panginoon. Yung Holy Spirit mo ang kumilos, ang pumagitna po sa amin, na mag-manifest po sa amin, Panginoon, magmula umpisa hanggang sa matapos. Samahan mo kami, Panginoon. Kaya muli kiniklaim namin ang victory sa aming mga buhay in your most precious and wonderful name. In the name of Jesus, Amen and Amen. Isa po mapagpalang umaga po sa inyo po lahat. Of course, on behalf of our beloved Bishop Lou and Pastor Norma, maraming salamat for this opportunity, higit sa lahat sa ating Panginoon, for allowing me to stand before you. At salamat din sa walang sawang suporta po ng ating po mga elders po na nandirito. And of course, ang ating beloved Pastor Les ay nandirito po. Minsan na naman po dinalaw po tayo. Amen po. So alam ko, we are all excited to hear the Word of God dahil isang linggo po ako nawala, pero gusto ko lang po ibalita po sa inyo kung gaano po kabuti ang Panginoon doon po sa Tokushima, Japan Extension Church po natin dahil meron po tayong 37 souls po na tumanggap sa Panginoon na nadagdag po sa Kanya pong kingdom. So patuloy lang po tayong panalangin natin yung mga extension churches po natin na ginagamit po ng Panginoon para makapag-win po ng mga kaluluwa po. Pag-pray natin na magpatuloy po sila. So sa hindi po pagtatagal, mga kapatid, bago tayo magsimula, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of John, chapter 14, verse 27. At sabi po rito, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." And our subject for this morning is entitled, "My peace I give to you." Makakapuna po tayong lahat. Okay, brothers and sisters, for your information, ito pong binasa po natin ay isa pong common Jewish salutation na ginagamit po or ginamit po ni Jesus Christ in this situation. At isa din po itong common Jewish na farewell na tinatawag or departure. Yung pong hello, yung pong goodbye sa atin, di ba ganun? Minsan hi. So from His disciples, ginamit ng ating Panginoon. So ibig sabihin, pag nagkikita po sila or yung mga tao po sa panahon po nila, nagpapaalam sila at pag-aalis na po sila. Yan po yung sasabihin po nila sa isa't isa. So peace, peace, or shalom, shalom sa Hebreo. However, brothers and sisters, since si Jesus Christ po is going away, He left them with a gift. Iniwanan po sila ng ating Panginoon ng isang regalo. So, ibig sabihin, ang real peace po, or ang totoong kapayapaan, is a gift po pala. And I believe that everybody needs peace. Sino po dito gusto mo ng kapayapaan? Kaya lang, mga kapatid, pag sinabi po ba nating peace, is it the absence of difficulties ba? Or is it the absence of sorrows, or pains, or agony? Sa buhay po natin, yan po ba ang kapayapaan? Or is it an atmosphere of quietness lang po? At kung ang kapayapaan po is just an atmosphere of quietness, therefore, peace is a product of the surroundings. Kung ang kapayapaan daw po ay atmosphere lang ng quietness. But brothers and sisters, I just want you to know that peace has nothing to do with our surroundings or what is happening around us. Wala pong kinalaman. Pero kung mapapansin po ninyo, sa panahon po natin, some people are troubled, some are confused, karamihan worried, while others are very much discouraged naman on what is happening around them. Why? Ang iba, dahil po sa gera, katulad po na nangyayari sa Israel ngayon, na nagaganap. Makikita po natin na wala po silang kapayapaan. At naniniwala po ako na gusto po nila ng kapayapaan, pero hindi po nila makuha yung kapayapaan. Well, sa mga business sectors po, ang ibang tao po are very much worried. Dahil ba hindi po nila alam kung sila po'y mababayaran pa ng kliyente nila. Let's say, for example, marami po silang pautang. Ay iba, mga ordinary employees are very troubled as well.
Kasi po, iniisip nila, magkakatrabaho pa kaya sila pagkatapos na ma-expire yung kontrata nila. Lalo na po yung mga nasa ibang bansa. At ang nakakalungkot, ang iba, nate-terminate pa. Ang hirap na ng buhay, nawalan pa ng trabaho. That causes them to become hopeless and helpless. Na nagiging dahilan po yan para mawala po yung kapayapaan po sa kanila. At hindi lang yan, mga kapatid, ang iba naman, meron naman trabaho, pero delayed naman ang sahod. Could you imagine that? May trabaho ka, hindi ka naman makasahod sa tamang panahon. At ano po sa tingin po ninyo ang mangyayari pag delay po ang sahod? Tapos yan lang yung inaasahan mo. Saan ka kukuha ng papakain mo sa pamilya mo kung ikaw yung padre de pamilya? Or ikaw lang yung breadwinner sa inyo? Kaya po, nawawalan ng kapayapaan ng iba. And to make matters worse, ay ibang tao, ang tindi ng sakit, matindi na, malubha na, pero mas lalo pa lumalala, instead na gumaling. Why? Wala po kasi silang pera para pambili po ng gamot. At wala din po silang pampagamot. At wala po silang pera pambayad ng ospital. At ang mabigat, wala pong gamot sa sakit po nila as well. Kaya ang resulta, nawawalan din po ng kapayapaan. However, there are two kinds of peace being offered in this verse. Sa John 14:27, unang-una sabi po dito, "My peace I give to you." Ibig sabihin ng una is the peace that is offered by God. But on the other hand, yung pangalawang kapayapaan, still in verse 27, "Not as the world gives, do I give to you." Ibig sabihin, ang pangalawa po is the peace that is offered by the world. Pag sinabi po nating peace sa Greek po is eirene. Sabi mo sa katabi mo, eirene. So, general meaning po niyan is calmness or rest. So, pero, mapapansin po ninyo mga kapatid, bakit po sinabi ni Kristo, "My peace I leave with you"? Bakit my ang salitang ginamit po niya? Because Jesus is telling us or is telling them that it is an actual possession. Ibig sabihin, sa Kanya talaga manggagaling. Yung theological meaning po was to live so that what is left may remain. So meaning to say, pupunta po siya sa ibang lugar, but He is going to live as peace. Iiwanan Kanya ng kapayapaan. Ibig sabihin, He was emphasizing and intensifying that it is going to come from Him, not from anybody else. Sa Kanya po mismo manggagaling yung kapayapaan, hindi kung kanino man. Sa madalit sabi, siya po yung ultimate source of peace. Now, sumunod ang sabi niya, "My peace I give to you." Sa Greek po is to bestow. Ano po ibig sabihin? What He meant was, hindi lang niya po basta iniwan yung kapayapaan sa atin, but rather, He bestowed that peace upon us as a gift. Bilang regalo. Because He is the gift giver of peace. Pagkatapos ano po ang sabi niya, "I do not give to you as the world gives." It means, only in Jesus Christ can we find the real peace. Kay Kristo lang po natin yan matatagpuan ang totoong kapayapaan. Hindi po natin yan makikita sa iba. Lalo hindi natin makikita sa mundong ibabaw. Yan po yung comparison between His legacy to His disciples at yung pong legacy po ng mundo or iniwan po ng mundo. So in other words, it has nothing to do with our surroundings. Hindi rin po yung sa mga bagay na pinupurso po ng maraming tao. Katulad ng pleasure, ng fame, ng fortune, na hindi po nila alam na ng iba, it would only give them more worries and more remorse. Why? Dahil ito po, mga bagay na ito ay hindi po kayang ibigay yung kapayapaan po na kailangan at hinahanap po ng mga kaluluwa natin. Hindi po kaya. Sa madalit sabi, hindi po kayang ibigay ng world. But I believe that only Jesus Christ can give us true comfort and real peace. Kay Kristo lang po. If you remember, ang sabi ng Lord sa mga disciples po niya, when He would be arrested, tapos i-crucify ang ating Lord, Christ would be taken away from them forcefully, brothers and sisters, for the first time.
Maiiwan po sila na mag-isa. Wala po si Kristo, wala po yung teacher nila, wala yung mag-guide sa kanila who was together with them for more than 3 years. Kasama ng disciple si Christ. That is why ito po mga disipulo need to know that nothing has gone out of hand. So kung titignan po natin mga kapatid, it seems like everything will look like a defeat to them. Kung kukunin po si Kristo sa kanila, just imagine unang-una si Judas po managed to betray Jesus Christ. Pangalawa, yung mga sundalo po arrested Jesus Christ without a fight. And to make matters worse, pangatlo, the people succeeded in crucifying Jesus. So it seems, mga kapatid, na everything was falling apart. Wala na, gumuguho na yung mundo ng mga disipulo. In which kailangan po nila maintindihan at kayo din po tayo, kailangan din po natin maintindihan that nothing has really gone wrong in the eyes of God. Why? Everything is according to God's plan. Nasa plano po ng Diyos. And most of all, everything is under control. But the problem is, yung mga disciples, na-discourage po, natakot po, nanghina po. Kaya po nawala po yung kapayapaan po sa kanila. Why? Because Jesus will be crucified. Sino nga naman ng hindi manghihina? Kukunin yung teacher nila na ang tagal nilang kasama. Tapos huhulihin, tapos ipapako sa krus, talaga mawawala po ang kapayapaan. Now, talking about peace, sa panahon po natin, kung mapupuna po ninyo, ang ibang tao are more fun or interested po yung pong peace that is coming from the world. Bakit ko po sinabi? Kung saan, nasa na yung lahat, wala kang sakit or you are not sick, you have a good family, you have a good life, then you are peaceful. Ang iba, manonood ng sine para sa temporary peace. Ang iba naman, mamumundok, mag-hiking, mountain adventure, punta ka sa ibabaw ng bundok, tignan mo yung syudad doon para baga napakapayapa. Pero pagbaba mo, same thing, magulo pa rin ang mundo. Punta ka sa spa para mag-relax, be peaceful, pansamantala. Pag natapos ka, you get back home, same team, same issues, same problems pa rin ang haharapin mo. Brothers and sisters, I just want you to know that everything that the world offers are all temporary. Kaya nga po hindi nawawala ang problema. That is why the question is, how come ito po yung kapayapaan na ino-offer po ng mundo? For your information, back in the Old Testament in Genesis chapter 1, verses 1 and 2, basahin po natin. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So dito po sa talatang po ito, sinabi po ng Bible that the world was in darkness or full of darkness. That is why nung ginawa ng Diyos, God provided everything in the Garden of Eden. So sa lahat po ng kailangan ng tao nandoon na, yung food, shelter, clothing, binigay po ng Diyos. So there's nothing to worry about. Wala pong problema, very peaceful food doon, tapos doon po nilagay ng Diyos ang tao. Kaya lang, ang tanong, how come man was not placed while the world was still full of darkness, void, and when everything was not yet there? Bakit hindi muna nilagay ang tao? Pagkatapos, kung kailan nandun na yung Garden of Eden, tsaka nilagay po ang tao, why? Naniniwala po ako na alam po ng Diyos na ang basehan po ng kapayapaan ng tao ay iba po sa Diyos, sa basis po ng Diyos ng kapayapaan. Bakit ko po sinabi? Sa normal human standard or world views po, it is the absence of troubles. Pero pag sinabi po natin absence of troubles, it is only applicable in the Garden of Eden, nung hindi pa po pumapasok ang kasalanan. But since wala naman po tayo sa Garden of Eden, nasa mundo po tayo. At ang world po is polluted and corrupted by sin. At kapag sinabi po natin kasalanan or problems or troubles, ito po will always be present. Now, kung ang basihan po ng tao or basis po ng tao ng kapayapaan is when you do not have problems, then you do not have peace at all. Bakit ko po sinabi? Brothers and sisters, yung pong kapayapaan po na ino-offer po ng Diyos ay yung pong katulad kay Stephen. Sa Book of Acts chapter 7. Si Stephen po, he experienced hardships and persecutions. Ang dami niya po na-experience.
Just imagine, he was stoned while preaching. Nagpipreach ka, binabato ka, pinupukol ka ng bato. Sinasaktan ka, minamak ka, hinihiya ka ng mga tao. He was suffering severely, pero wala po siyang pakialam. Why? Yung kapayapaan po niya is not of this world. Yung kapayapaan po niya is the peace of God, at yan po yung binibigay po ng Diyos po sa atin. The peace that is directly coming from God. Yan yung binibigay ng Diyos sa iyo, sa ating pong lahat, sa Kanya po nanggagaling, direkta po yan. At hindi lang po yan, mga kapatid. Ang matindi, alam po ni Stephen kung paano po bitbitin at dalhin yung ganong klase ng mga hardship sa buhay. Yung ganong klase ng persecution, pati yung heartaches po niya, alam niyang bitbitin. So if that is the case, how then can we carry those troubles and burdens? Yung mga hardships, paano nga ba? Unang-una, we leave our burdens and worries to God. Very basic. And do not ever think that we need to be in control of our lives. Alam niyo po, kung minsan kung bakit nagsasuffer po madalas ang tao from stress, from depression, from anxiety, it is because we rely too much upon ourselves. To control our situations, to manage our problems, to manage our emotions. Ibig sabihin, masyado kang tiwala sa sarili mo, sa talento mo, sa galing mo, sa talino mo. Wala na po sa Diyos ang tiwala mo. That is why we want to be in control. But the problem is, once we lose control or na out of control, then the problem becomes bigger than our ability to solve it. Lumalaki na lalo, lumalala na yung problema. At pag lumaki na, lumala na, na gusto ang problema, ano mangyayari? Ang ibang tao, they fall into depression. At ang iba, mabigat, nagiging hopeless ang kanilang sitwasyon. Pero ano po ang sabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 4 verse 6? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ulitin ko, present your requests to God. Hindi po sinabi, present your request upon yourself, but rather, ang sabi, present your request to God. Brothers and sisters, I just want you to know na napakarami pong blessings that we can get from God. Subukan po natin bilangin yung mga blessing na yan. Isa-isayin po natin, baka kulang pa po yung daliri mo sa kamay, but isama mo na yung daliri mo sa pae. Yun lang, humihinga ka ngayon. Kahit saksakan ang dami mong problema, blessing po yan. Yun lang, kumakain kayo ng pamilya mo 3 times or more than 3 times a day, blessing po yan. Yung wala kayong sakit, kahit hindi masagana ang buhay nyo, blessing po yan. Meaning, try to remember them one by one. Pagkatapos pasalamatan mo ang Diyos. Why? Hindi po sinabi ng Diyos to remember our sorrows and pain and carry our burdens along. Hindi po yun ang sinabi ni Lord sa atin. Yan po kasi madalas ang problema sa tao. Mas binibilang po natin yung hardships, yung mga pasakit po natin sa buhay, kaysa doon po sa mga magagandang bagay na binigay po ng Diyos po sa atin, which should not be the case. But take note, when we present our requests to God, you do not have to be afraid about anything. Wala ka lang dapat ikatakot pag sa Kanya mo binigay yung mga hinihingi mo, yung mga panalangin mo, yung mga request mo. Sa madalit sabi, sa pamamagitan po ng ating prayer at petition, yung mga request po natin, we need to give our burdens and worries to God, no more, no less. By letting God take control and take over your needs. Only then, we can have that real peace. Dahil siya lang po ang makakapagpagaan na lahat ng ating mga bitbitin at burden sa buhay. Now, apparently in Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which transcends all understanding. Brothers and sisters, if we have finished doing verse 6, then we can proceed to verse 7. Once we leave our needs, our burdens, or our problems to Him, though hindi pa rin po nagbabago yung sitwasyon po natin, nandiyan pa rin po yung mga issues sa buhay, yung mga sufferings natin, yung mga struggles, yung mga hardships, yung mga sorrows, nandiyan pa rin. But take note, there is peace. Kahit nandyan, nandun yung kapayapaan sa'yo.
Kaya nga sinabi ng Bible, it is the peace which transcends all understanding. Ibig sabihin, it goes beyond our human comprehension. Why? Because it is a transcendental peace. Ibig sabihin, it is supernatural. It is beyond ordinary. Yun po yung binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, His thoughts are not your thoughts and His ways are not our ways. Ibig sabihin, beyond human understanding po yan. Now, second, believe that God is sovereign. Brothers and sisters, pag sinabi po natin sovereign, it means supreme in authority. Why? Because only God is in control of all things. Brothers and sisters, since Jesus Christ is the King of Kings, He is the Lord of Lords, He is the Prince of Peace. Therefore, only Jesus can give us peace. In fact, mga kapatid, kung hindi po kayang i-handle po ng Diyos ang problema po natin, how much more ang mundo? Kung problema mo palang hindi niya kaya. At kung hindi niya kaya, then He is no God at all. At wala pong garansya yung kapayapaan po natin. But if we believe that God is sovereign, that He is the Lord of Lords, He is the Prince of Peace, then we have nothing to fear. Wala ka na dapat ikatakot. At alam niyo po ba kung bakit minsan ang mga tao, the reasons why man cannot find peace is because we think we are in control. Kanina, we want to be in control. Ngayon naman, we think, iniisip mo, kontrolado mo. Meron po mga kontrolado or controllable situations or uncontrollable situations. Like our future po, hindi po natin makokontrol yan. Even though we think, we plan for our future, everything seems to work according to plan, thinking we are in full control. But the truth is we are not. That is why we need to look at God who is in control. Sa Panginoon ka tumingin dahil siya po ang may control ng lahat ng bagay. We need to learn to let go and let God. Bakit? Because peace does not come from circumstances, but real peace comes from God. Amen. Remember, ito po'y isang regalo, not something that we earn through hard work. Brothers and sisters, kailangan po nating malaman at ma-realize that our life is not in our hands anymore, and it will never be. Kaya nga sinulat po ni David ang Book of Psalms, telling us that God is our shepherd. Na sinasabi niya sa atin that we have to learn to let God do His jobs in our life to help us and guide us. Since hindi po natin pwedeng asahan ang sitwasyon, lalong hindi naman natin pwedeng asahan ang ating pong mga sarili, our only option and hope is to turn to God. At kunin mo yung kapayapaan na kailangan mo sa Kanya. Yun lang po. Pangatlo, we need to receive His peace by faith. It is a gift. At isa po ito sa pangako po niya, sa sangkatauhan, that we do not have to earn. Brothers and sisters, when Jesus bestowed peace upon His disciples, it made a big change and impact sa kanilang buhay. Pagkatapos po ng ascension po niya in the book of Acts, the disciples showed little worry or fear na. Nabawasan na yung pag-aalala nila. Why? Ang sabi po ni Kristo sa kanila, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. At yan din po ang pinasasabi ng Diyos po sa atin, sa lahat ng mga nag-aalala, sa lahat ng mga natatakot, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. In fact, mas lalo pa pong lumala ang sitwasyon po ng mga disipulo. Why? Because they faced greater persecution, mas tumindi. Yet, yung mga disciples showed little worry. They still preached the gospel with greater courage. At hindi lang po yun, umaawit po sila kahit alam nilang makukulong po sila or kahit nakakulong po sila, wala po silang pakialam. Kaya po sinabi ni Jesus Christ, it was His peace that He gave them. Hindi po peke yung binigay ni Kristo sa kanila. It is real, it is genuine, at hindi po pansamantala.
At ang matindi, ang kapayapaan na yan ay nanggagaling po sa Kanya. At yung kapayapaan na yan, alam po or marunong pong umintindi ng sitwasyon. Meron pong pangunawa. Meaning, we are peaceful because we can understand God. Kung bakit ka pinahintulot sa mga hardships, sa mga sorrows, sa mga trials. Kahit minsan, ang hirap intindihan. But we need, and we must understand. Kailangan. Ganyan po ang nangyari kay Kristo. Naintindihan niya yung agony niya, yung pain niya at the cross of Calvary. Kaya niya nga sinabi sa mga tao, Father, forgive them for they know not what they do. Imagine, He was persecuted. He was rejected. He was bruised, scourged, and mocked. Dinurhan sa muka, hari. Imagine that binatukan siya. For how many times? Hindi po isang beses yung paulit-ulit yung binatukan si Kristo. Binetray siya ng kanyang disipulo. Yet in all of these, payapa pa rin po siya. Why? The peace of Jesus Christ was not in the absence of difficulties or troubles, but in the presence of God. Ayun po yung kapayapaan niya at yun po yung binibigay niya sa atin. Brothers and sisters, si Jesus Christ po was completely at peace because in His humanity, bilang tao, He knew that God was with Him. Alam niya that God was in control of his life. Alam din niya that God would take care of him. And he knew that God was always right. And most of all, he knew that God can be trusted. Alam niya pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. At yan po yung kapayapaan na binibigay niya po sa mga disciples. At yan din po yung kapayapaan na binibigay niya po sa ating lahat. However, the question is, brothers and sisters, why do we need to possess the peace of God that surpasses all understanding? Again, still in Philippians chapter 4, verse 7. Will guard your hearts and minds through Christ Jesus. For your information, yung pong salitang guard is a military term. That means to surround and protect a city or a place, katulad po ng mga sundalo, guarding a believer's thoughts and emotions. So in other words, the peace of God guards your heart and mind para po yung mga negative thoughts will not be entertained or will not penetrate. Kaya po sabi po sa Philippians 4:8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ulitin ko, meditate on these things. Ibig sabihin, all we have to think, yung pong mga good things, yung magagandang bagay na nangyayari po sa buhay po natin, yung po yung i-meditate mo, hindi po yung pangit na mga bagay, kundi yung magagandang bagay po ang iisipin mo, ang i-meditate mo, araw-araw, lalo na po, yung magagandang bagay na ginawa po ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, let's take away all the negativities in our minds. For example, iniwanan ka ng asawa mo, sakit ng ulo mo sa anak mo, wala kang pera, wala kang trabaho, bagsak ang negosyo mo. Tanggalin mo sa isip mo yan. Ang isipin mo yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Now, apparently, yun ang unang tanong is why? Ngayon naman, how then can we get that peace according to Apostle Paul? In Philippians chapter 4, verse 9. The things which you learned and received and heard and saw in me. Ulitin ko. The things which you learned and received and heard. Natutunan mo, natanggap mo, at narinig mo, at nakita. These do. And the God of peace will be with you. Gawin mo daw. Yung mga natutunan mo, yung natanggap mo, yung narinig mo, yung nakita mo. Gawin mo. Ano mangyayari? Then the God of peace will be with you. Brothers and sisters, whatever things that we have heard, see, ang sabi niya, Pablo, gawin mo. At isa po sa tinuro po niya sa kanila was in Philippians 4 verse 4.
Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Pag sinabi pong always, it means all the time. Under all circumstances, including sufferings. Hindi po dahil maayos ang buhay mo. Hindi po dahil wala kang problema, but rather sa lahat ng sitwasyon, we have to rejoice. You have to rejoice. Just imagine, brothers and sisters, the Apostle Paul was inside the prison writing the letters to the Philippian people to rejoice. Nasa preso ka o nasa kulungan ka. Sumusulat ka ng letter sa mga taga-Pilipos para sabihin sa kanila na mag-rejoice. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, mga kapatid, you have a job or you have a money or wala kang job, wala kang pera, you have to rejoice. You are sick or not, you have to rejoice. Delay ang sweldo mo or hindi, you have to rejoice. Hindi po sinabi ni Pablo to rejoice only if you have money or kapag wala kang problema, but rather rejoice always, all the time and every time. So all you have to do is to rejoice. Bakit? Because His peace was in God, na kay Kristo, nasa Diyos, yung kapayapaan niya and everything is under control. Brothers and sisters, bakit ko po sinabi? How many people are affected by the global crisis? Pero ikaw somehow nakaka-survive, kaya ka nga nandirito eh. Why? Everything is under control. Ang iba, kahit walang trabaho, but until now, nakakakain ka pa more than 3 times a day. Kahit may utang ka, matuto ko lang magbayad. Ano po ibig sabihin? God is in control of your situation. Kontrolado ng Diyos eh. Aside from that, ano pa po natutunan natin kay Pablo? Philippians 4:5. Let your gentleness be known to all men. Ulitin ko, let your gentleness be known to all men. Pag sinabi po natin gentleness, it is also a Christ-like consideration to others. At yan po ay essential para sa lahat ng tao. So whatever your problems may be, ang sabi ng talata, let our gentleness be known to all men or to men. Ano po ibig sabihin? It describes someone or somebody willing to yield his or her own rights to show consideration and gentleness to others. Nakita niyo si Pablo, even though he was in prison, he has the right or has all the right to complain. Pwede siya magreklamo, pwede siya magwala, pwede siya magalit, but still, he showed consideration to other people. He managed to be gentle. Sa panahon po natin, even though if you are sick or you have a problem with your job, probably sa boss mo, kailangan gentle ka pa rin eh. Stress, pressured ka sa trabaho, pressured ka sa maraming bagay, gentle ka pa rin. Amen. Pero wag po kayo magagalit. Ang iba sa church, very gentle, kara mo maamong tupa eh. Pero pagdating sa bahay, sa trabaho, or sa negosyo, parang roaring lion eh. Or vice versa. Ang bait sa bahay, hindi makabasag pinggan. Pagdating sa church, kung palisikan ng mata yung worker at saka si member, ganun-ganun na lang eh. Namimilog yung mata eh. Bakit? Kasi siguro merong problema. Or kung minsan naman, makulit yung kasama mo sa trabaho, hindi sa church. Kumbaga, meron po kasi medyo slow learner, mahina gumet sa madaling sabi. Or, hindi naman matigas ang ulo, gusto mo nang sabunutan. Sa inis. Anong sabi ng Bible? Let your gentleness be known to all men. Brothers and sisters, pag sinabi po natin all men, kasama dyan ang asawa mo, ang anak mo, ang kapitbahay mo, ang churchmates mo, ang friends mo, pati kaaway mo kasama din. Kahit napakabigat na ng problema mo, marami kang hugot, ang tindi ng hugot mo, meron kang pinagdadaanan, you have to be gentle.
Amen. Meanwhile, allow me to enumerate what we have learned from Apostle Paul. First, ang sabi niya, rejoice in the Lord always. Second, let your gentleness be known to all men. Do not be anxious for nothing. Think what is pure, think what is noble, and think what is praiseworthy or lovely. Brothers and sisters, I just want you to know that many of our fears, pati yung mga worries po natin, sound much larger than they really are. Para bagang ang laki-laki. Why? Because we magnify the problem, not God. Kaya, mukhang ang laki-laki at ang bigat ng problema mo. Bakit hindi po natin baliktarin? You magnify God so that your problem will be smaller. Palakihin mo yung Diyos mo, patindihin mo yung Diyos mo, para lumiit po yung problema mo. That is why God is telling us now not to be troubled, not to be afraid. Dahil hindi ka naman iaalaw ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi mo kaya. At naniniwala po ako na siya rin po ang gagawa ng paraan para magkaroon ng solusyon yung problema mo, yung mga struggles mo. And take note, once yung ating po mga sorrows, hardships are in God's hands, that means He is in control and He is in command pag nasa kamay na ng Diyos. And once He is in control, diyan papasok yung tunay na kapayapaan. Always remember, peace is a gift from God. We cannot earn it. Siya lang po ang pwede magbigay. And believe that God is sovereign. Learn to let go. Leave your burdens to Him. Take that gift of peace by faith. At anong po mangyayari pag ito po ginawa natin? Psalms 29:11. The Lord will give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Ulitin ko, the Lord will bless His people with peace. Ibibless tayo ng Diyos, nandun yung kapayapaan. Ikaw, ako, tayong lahat ay pagpapalain po ng Diyos sa pamamagitan ng kapayapaan. In other words, in the midst of fear, anxiety, worries, hardships, troubles, sorrows, chaos, name it. God is giving you His peace. Praise the Lord. Salamat po sa napakagandang mensahe. Very, very timely message po na napakinggan po natin about the peace of God, na kung saan we are taught that the peace of Jesus Christ was not in the absence of difficulties, not in the absence of troubles, hardships, or even trials, but take note, it is in the presence of God. Na tunay na siya lamang po ang may control sa lahat ng bagay at sa Kanya lang po nang gagaling yang kapayapaan na yan na hindi po kayang ibigay po ng mundo. And we are so blessed because yung pong peace na yan is only a gift from the Lord na natanggap po natin. So meanwhile, mga kapatid, to all our first-time viewers naman, alam ko na marami po sa inyo ang naghahanap po ng tunay na kapayapaan dahil sa mabibigat po na pinagdadaanan po ninyo sa buhay. And take note, Jesus Christ alone can give you that real peace. Wala na pong iba. Kaya sa oras na ito, allow me to share with you the gospel of Jesus Christ that you need to believe in order for you to be saved and get that peace that you need from Him. Pag sinabi po nating salvation, in Ephesians chapter 2 verse 8, ang sabi po rito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi po rito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, by which also you are saved. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried,
and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection ay kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, tapos na po doon, hindi na po tayo, wala na po tayong gagawin, tutundok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing or sa pananampalataya lang. But rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po, the question is, how will you obey? Paano po ba natin susundin? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Take note, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins, at naniniwala po ako, kahit ang dami mong kapalpakan, ang dami mong nagawang pagkakasala, nagawang pagkakamali sa harapan ng ating Panginoon, for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang-unang step. Kailangan tayo po ay mag-repent. Now, second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po babautismoan sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig. Take note, in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ang ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, gayon din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap pong magbago pag sa ating po mga sarili lang. Minsan, magbabago ka na 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2, 3 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Pero bakit po nagkakaganon? Kasi po sa atin lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, once you receive the Holy Spirit itself, yan po yung tutulong po sa atin para lubusan po na makapagbagong buhay at para po mapagtagumpayan yung lahat ng ating po mga kahinaan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin na makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa mga first-time viewers po namin, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo. And please repeat after me with this prayer na nandoon buong puso na tayo po yung nagsisisi at humingi po ng tawad sa ating Panginoon. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako
makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. To those who are interested magpabaptize, pwede po kayo tumawag sa mga numbers na yan. Or otherwise, pwede po kayo mag-message po sa ating pong FB page, iwan kayo ng mensahe para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism sa inyo at para ma-replyan po namin kayo or mabigyan po namin kayo ng further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos po mga kapatid, muli tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo. Muli yuko natin ang ating pong mga ulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, sa mga salita mo. Most especially, Panginoon, ngayon po pinakita mo po sa amin na walang iba na makapagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan kundi ikaw lamang, Panginoon, na hindi po kaya ibigay ng world. Dahil yung kapayapaan na yan ay isa pong gift para po sa amin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, dalahin ko kung sino man sa amin na nandirito ang naghahanap ng tunay na kapayapaan, ito po'y ibigay mo sa kanila at matagpuan po nila, Panginoon, O God. Sa mga naguguluhan, sa mga maraming problema, Panginoon, patuloy, O Diyos, ibigay mo sa kanila yung kapayapaan na kailangan po nila, Panginoon. Lord, we continue to look forward sa mga susunod na linggo na ituturo mo po sa amin and continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat muli sa mga salita mo. And Lord, we claim the victory today in our lives in your most precious and wonderful name. In the name of Jesus, amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you and to God be all the glory.